Selfishness. Di ba? Kaya may tama talaga ito eh. Anong sinasabi niya? What the world needs now is love, not greed, not selfishness. Sakit tuloy ako. Naubos siya. Excuse me. Opo. Sa sinasabi niyo that what the world needs now is love, correct, and not greed and selfishness. But hindi po maaaring mamayani ang pag-ibig o love kung meron pong hatred sa amin pong damdamin, puso at isipan nang dahil sa kawalan ng accountability, justice, and restitution. Yun. Yun nilang basher. Hindi makauwi. Hindi ba? Kasi ano? dami daw basher. Nino? Nung daw, hindi makauwi dito, kaya hindi na siya uuwi. Natatakot siya. Sabi Sino nga to? ni Attorney Cayosa, di kung ganun, lahat na po ng kinakasuhan at sinusubpina, dadahilan na may death threat kaya hindi nahaharap sa hukuman. Siguro maliit ka pa, sanggol ka pa, ito na yung issue. Opo, diba? Oo. Alam mo, sa bandang huli, hindi natin maiiwasan na isipin na yung mga binabanggit niya, yung land use, diba? Mga National plano, Land mga Use Act mitigating ang kailangan plano. dyan. So, nakailang dekada na, more than 30 years, hindi na ipapasa. Political will. Sa interest ng mga developers, di ba? Alam mo na, yung National Land Use Act, course. no? May mga nangangako na ito isusulong, pero huwag na tayong umasa kasi hanggang ngayon, wala pa rin. Nangako na nga daw, gusto mo pa itupad. Oo, tama. Itong sinasabi, no, na dapat ma-relocate na nga natin yung mga nasa danger zone. Noon pa rin yan, meron ng mga plano. Ito, bago pa itong flood control mess na ito, yung Pampanga River Delta, noon pa, may pondo na yan. Ano ang issue doon? Yung mga LGUs ayaw makipagtulungan sa relocation kasi Mawawalan ng boto. yes, ma'am, di ba? Alam mo, bottom line talaga dito, hindi natin maitatanggi, ha? It's still corruption and yung pong political power na gustong hawakan, mawalang galang lang, ng mga dinastiya at mga gahaman sa gobyerno. Sorry po, Sorry po. Yan at yan pa rin pinag-uugatan Totoo nito. yan. Kaya hindi ho tayo makausad rito eh. Selfishness. Di ba? Kaya may tama talaga ito eh. Anong sinasabi niya? What the world needs now is love, not greed, not selfishness. Talaga may tama May itong tama taong siya. ito eh. May tama siya. Di ba? Oo. Pansin mo? Pero parang gusto kong kantahin. Sige nga. Okay. Di ba may kanta yun? Sino nga yun? Warwick ba yun? Si Big Boy, yan ang aming unang kanta kanina. Diba? Bigyan mo ako ng Tom Jones Naku, version. Parinig baka natin kay lalong Angela. umuna. Go! 1, 2, 3. Ay, Kabe-birthday lang kahapon. What the world needs now is love, sweet love. it's the only thing. Di ba? Practice tayo. Sa lahat ng version, ito pinakagusto ko. Ito ba? Itong version ni Tom Jones. Sino pa ba yung mga may... Dionne Warwick ba? Meron din, original. Oo. I'm sorry. Sa lahat ng... Opo. Ganda talaga Ganda. ng... sa lahat ng... Opo. Ganda talaga Ganda, ng... no? Sa lahat ng boses ng mga singer. Ito, paborito ko si Tom Jones. Oo. Hindi ko na naabutan si Tom. Pero classic yan. Legendary. Tom. Anyways, ba't ba ako napunta ron? yun Dahil nga dito... selfishness. May tama naman siya. Meron Pero kasi yung iba daw, Manong Ted, parang sinasabi nila, alam na namin yan. Kailangan natin ng pagmamahal. Kailangan natin hindi tayo maging, tawag dito, greedy, ganyan-ganyan. Pero ano pa, parang kulang sa, yung ICI kulang daw sa, So, diretso yun na natin. parang what we need right now is jail time. Ganon. So, diretso na natin. Angela. With all due respect, Sir former Justice Andy Reyes, you are so correct. Tama po kayo at may tama kayo. Sakit tuloy ako. Naubos siya. Excuse me. Opo, sa sinasabi nyo that what the world needs now is love, correct, and not greed and selfishness.
But hindi po maaaring mamayani ang pag-ibig o love kung meron pong hatred sa amin pong damdamin, puso at isipan nang dahil sa kawalan ng accountability, justice, and restitution. Yun. Justice, ha? Reparation. Tama, Restitution. mga kapatid. Ano po? So, mamamayani ang pagmamahal. Kasi pag sinabi nating dapat ito mamayani, pwede sabihin na napakalupit mo naman para magsabi na ikulong itong mga mandarambong. Tao din naman sila, di ba? Magnanakaw nga lang, no? Dami daw nilang basher, hindi makauwi. Hindi ba? Kasi Ano? dami daw basher. Nino? Nung ano daw, hindi makauwi dito, kaya hindi na siya uuwi. Natatakot siya. Sabi Sino nga to? ni Attorney Cayosa, di kung ganun, lahat na po ng kinakasuhan at sinusubpina, dadahilan na may death threat, kaya hindi nahaharap sa hukuman. Exactly. Hindi po legal remedy yan o hindi po Totoo yan. legal na basihan yan. Anyway, balikan ko itong taong Okay. ito. Justice. Sorry po What we need now is justice. Justice. Okay. Justice. Higit sa lahat po. Justice, accountability, restitution. And then, love, love, Then we love. can love. Okay. Mamahalin namin kayo kapag meron kayo na ipakulong. Now na! Ang sweet naman nito. Bakit ba? Oh my gosh! Tuwang-tuwa siya, oh. Alam mo Bakit kung ba? ganito, ano mo pag galit na, para bang yung anak mo tinawag, come here, now na. Alam mo, easy-easy lang tayo, pero... Ito mo yung tawa niya. Napaka-natural. Yeah. Anyway, sige po. Ano, ha? Basta yun. Ayoko, tatawanan mo lang ako eh. Hirap dito, minsan lang dito, tatawanan lang ako. Ano di Alis na matatawa? nga Ano lang mo, ako. we need justice, now na. Kasi if there's no justice, Kasi nga, ako yung isang proponent ngayon. Dapat yung mga pananalita natin naayon sa ating kadamitan. Pwede na ba akong, sabi nga ni DJ Chacha, di ba? Nepo baby or Nepo wife? pagbati lang po mga kapatid kay June Colitoy ng Calamba, Laguna. Araw-araw na po nanonood sa atin. At maging kay John Ralph Colitoy ng Mapua, Laguna. Mabuhay po and thank you for watching. Wala ngayon si Chacha. Siya po ay naka-wellness leave. Yan. Sana all. Okay, please be well. Okay. Ito lang po. Meron lang tayong importanteng paalaala. Puntahan lang natin to, no? Ito pong isang grupo naman. Kasi noong isang araw, amin nakausap si Canato Reyes. Opo. Sa grupo po, nitong ang rally location ay Luneta on November 30. Kausapin po natin itong kabila. Ito pong grupo ng Trillion... Peso March. Okay. Na ang rally site po naman ay sa EDSA. Tanungin lang po natin sila. Bakit ba hindi kayo magkasundo? Ano ba ang mga contentious issues dito? Ano ba ang pinagtatalunan natin? Nang sa ganun po kasi, ang gusto ng marami nga, pwede bang isa na lang yan? Nang sa ganun po talaga, makita natin yung volume ng tao, nagigil na po dito. That they need before love is accountability, justice, and restitution. And then, yes, okay. Ngayon, ang sigaw ng bayan. Mga anak ng Pooh! Anak ng Pooh! Be right back with Attorney Howard Calleja. Paano mo naaatin? Ng taong bayan, sino yun? Di ba? Para mapawala ang bisa, gumagawa sila ng scapegoat. At sino yung scapegoat? Malinaw din, no? Na ididiin nila dyan si dating Congressman Saltico. Tapos gusto rin nilang hanapan ng butas yung mga Duterte. Yang Dolomite project na yan, I think, is one of the many projects, no, mga vital components para matugunan nga yung continuing mandamos ng Supreme Court against sa DNR at iba pang mga ehensya.
hindi ko masagot yung mga specifics, no? Pero I think pag gumawa naman ng isang proyekto yung sa Andina particularly, may study naman diyan na ginawa at nakita ko naman ngayon na may ebidensya, no, na hindi naman siya talagang ang sabi kasi dati is nakakasira dahil hindi nga natural, no? So ngayon nakikita natin na hindi naman nagtangbat ulit, 'di ba? Hindi naman na nawala yung dolomite. In fact, nalinis pa nga yung dagat at maraming mga isda ngayon na nakikita nating lumalangoy-langoy diyan sa dalampasigan. So I think yung ang general viewpoint ko lang dito, may pag-aaral yan. Hindi ko lang masabi kung ano yung specifics ng pag-aaral. Opo, bago lang si partner MJ. Speaking of pag-aaral, meron ding resulta po na talagang nakapagbawas ito ng polusyon dyan po sa Manila Bay na isa talaga sa mga matinding polluted na katubigan po dito po sa ating bansa, sir. Pero nakikita nyo po ba na kaya nagkaroon ng pagbaha is dahil hindi na po ito na-maintain? Kasi hindi lang naman po na after nitong maitambak yung dolomite, wala nang maintenance. Baka nagkulang po ng maintenance or sinadyang walang support para i-maintain po itong proyekto na ito dahil sa usaping politika. Dahil ito ay during sa Duterte administration, which in fact, nung panahon na ito'y binuksan po sa publiko, ay talagang nag-enjoy yung ating mga kababayan. Dinumog ito. Libo-libo po yung talagang bumibisita, dumadalaw dito po, attorney. Yeah, totoo yan, no? Naging tourist attraction talaga yung Dolomite Beach na yan. At nung nawala na nga si Presidente Duterte, napansin ko na hindi na-maintain. At in fact, pag during may merong mga bagyo, hindi ka agad nililinis, no? So, tingin ko meron ding aspeto diyan na Admar, no, na baka dahil ito yung parang Duterte legacy at gusto nilang sirain yung Duterte legacy, hindi nila susuportahan itong mga proyekto na ito katulad itong Dolomite Project. So, pero masama ang ano yan masama ang governance no? Dapat suportahan yung mga mabuti kung kailangan i-improve pa. Huwag yung sirain dahil sa totoo lang sayang yung pera kung itong dolomite na ito ay hindi suportahan, hindi improve, no? So yun, kung may politika diyan talagang masamang governance yan, hindi yan dapat ginagawa ng administrasyon na to. Pero alam naman natin ano yung ugali ng administrasyon na to, no? Lahat ng mga Duterte good projects ay talagang hindi pinagpatuloy. So ano pa ang maaasahan natin, di ba? At nakita naman natin sa ngayon talaga na ganun talaga yung trajectory ng Marcos Jr. administration. Opo, attorney, mayong gabi sir. Si MJ po ito. Mayong gabi. Opo, may nagpapatanong po dito na yung timing ba no ng pagbubukas ng investigation sa flood control. I mean sa Dolomite Beach diyan sa Manila Bay. Yung timing niya sa issue sa flood control kasi may nagtanong dito sa ating comment section. Halata daw na para hindi mawala yung Duterte, yung apelidong Duterte sa issue sa flood control. Duterte flood control kaya inuugnay po yung Manila Bay Dolomite Beach, attorney. Yeah, totoo yan, no? Pansin na natin yan. Na in fact, parang nakikita ko na ngayong script na gusto nilang gawin na mapawalang sala yung mastermind. Hindi ko lang mabanggit sino yung mastermind dahil hindi naman ako kasama sa nag-iimbestiga. Pero alam na ng taong bayan sino yun, di ba? Para mapawalang bisa, gumagawa sila ng scapegoat. At sino yung scapegoat? Malinaw din, no? Na ididiin nila dyan si dating Congressman Saldico. Tapos gusto rin nilang hanapan ng butas yung mga Duterte, no? Kaya nga nag-iimbestiga rin sila. Yung ICI nag-iimbestiga rin doon sa Davao City. Na sa ngayon, I think ngayon o kahapon nag-iimbestiga sila. Unfortunately, ang dapat na tignan nga nila ngayon yung dito sa Cebu, no? Dahil malawakan yung pagbaha sa Cebu, dapat puntahan nila dito,
tulungan nila yung mga biktima ng pagbaha dito sa Cebu, hindi doon sa Davao City. Nakakatawa nga, MJ, itong script na gustong gawin ng BBM administration. Pero hindi na tayo paluloko eh. Alam na ng taong bayan ano yung script na yan eh. Ano? So tama yun yung nag-comment dyan eh, para ilihis at idikit yung apelyedong Duterte sa issue na to at may karugtong din ito doon sa paktakbo, no? Na yung iniisip nila kasi 2028 na eh. Kapag tumakbo si VP Inday Sara, no, na isang Duterte, ay dapat mapigilan yan at idikit yung apelyedong Duterte dito sa flood control projects na ito. Tsaka sa first 3 years naman na attorney ng kasulukuyang administrasyon, hindi naman natin narinig na may ganoong pagsisiyasat o may ganoong pag-question sa nasabing proyekto. Ngayon lang natin ngayon lang to lumabas na question o nahakbang sa gitna po ng issue sa flood control. Pero magkagayon man, sinabi po ng Malacanang attorney na wala pong kaugnayan o has nothing to do ang President Marcos Jr. sa pagpapaimbisiga ng Kamara sa Dolomite Beach project. Anong masasabi po nyo dyan, attorney, bilang former Undersecretary ng DENR ng former administration? Well, ano pa ba ang mga salita ng Malacanang na dapat natin paniwalaan? Kasi marami naman sinasabi yung Malacanang na ganito, pero ang totoo ay hindi, di ba? Well, sige, tanggapin natin at face value yung sinasabi na wala silang kinalaman, pero marami na tayo karanasan na MJ na sinasabi, wala kaming alam dyan, pero sa totoo lang meron. No? Katulad na lang sa pagpahuli kay President Rodrigo Duterte. Hindi inaamin na meron silang hand, pero may mga ebidensya na nakikita tayo na mismo ang Pangulo, ang utak. No, ang ibig sabihin, yung Malacanang may alam, no? So, 'yon. Opo, tsaka hindi lang naman ang Dolomite Beach ang restoration project, coastal restoration project ng nakaraang administrasyon. Naalala po niyo yung matinding ginawa sa Boracay, attorney? Yes. Mas matindi 'yon, attorney. Yeah. Oo, yung Boracay, no? Yun yung pinaka ako na ano ko 'yon, na abutan ko 'yon dahil sa totoo lang ako yung sa solid waste management na in charge, USEC for the solid waste management, at may report ako tungkol doon sa solid waste management na hindi batay sa batas sa RA 9003, no? At naipasa ko yan kay Secretary Roy Simato. At yan din yung report na nalaman ng ating dating presidente Rodrigo Duterte, at kaya nagkaroon siya ng pangamba nga kung hindi aayusin itong Boracay na to 10 years from yung taon na yon, ay wala na tayong maipagyabang na Boracay, no, sa ating bansa. Kaya talagang may political will, maraming nagreklamo, maraming kritiko, pero talagang ginawa niya yung Boracay projects na yan. At ngayon, nakikita naman natin ano ang resulta, no? Kaya nga lang, may mga reports na naman na MJ na ako na nababalitaan na tila hindi rin sinusuportahan itong Boracay project na ito dahil Duterte project ito. So yun, masamang governance talaga. Lahat na lang, attorney, no? Lahat na lang eh. Lahat na lang. Oo, attorney, sa mga kababayan po natin, no, na patuloy pong nanunood at sumusubaybay sa lahat po ng ating mga palatuntunan sa mga nagaganap po ngayon sa Pilipinas, ano po ang inyo pong payo sa kanila, USEC, sa mga issue ngayon concerning the Dolomite Beach Project at iba pang mga proyekto ng DENR dati na nakikita po ninyo na maaari ding silipin ng kasalukuyang pamahalaan? Ang pakiusap ko sa ating mga kababayan ay magmatsyag tayo. No, huwag tayo padala sa mga fake news na binabalita ng mga, alam mo no, yung mga vloggers na sinasabi nilang
ito daw yung katotohanan, no. Alam na natin ano yung totoo talaga, no. Una-una yung um, flood control projects ay talagang ano yan, may massive ang corruption diyan. Alam na natin 'yan. Alam na natin na sino-sino yung mga responsableng tao diyan, no? At maraming dapat na tanungin tayo sa gobyerno na ito, no? Halimbawa, yung sa PhilHealth lang ay naibalik na ba yung 80 billion o yung 69 billion, no? Kasi until now wala pa tayong nababalitaan. No, dapat ito yung mga pinagtutuunan ng pansin ng House of Representatives sa kanilang mga investigasyon, no? Kamusta na yung kabuhayan ng ating mga kababayan? Yung umaangat ba ang kahirapan o hindi hindi naging epektibo yung mga dole-out programs ng gobyerno. So mga kababayan, no, wag na tayong magtulog-tulugan, no. Kailangan magising na tayo, kumilos na tayo at kung kailangan na pakita tayo ng lakas natin sa kalsada at para marinig na talaga itong matagal na nating galit at hinaing, no, na galit na ang Pilipino sa kurakot na ginagawa at gustong gawin pa ng Marcos Jr. Government na ipawalang sala, no, yung talagang mastermind ng mga kurakot na to.